Good morning. Alright, Arasagwa, let's regroup. Let's maximize our time because really time is gold. Sa mga Kristohanon nga nakaintindi sini, naga-expect gid always ga-anticipate na every time or every chances nga ginahatag sang Ginoo sa kinabuhi sang Kristohanon, iya gid gina-maximize tungod kay naga-invest siya sang something with eternal value. So, nabatian naton ang aton nga lesson this morning that the scriptures nagalay down sa mga judgments. And interestingly, let me quote the verse ang hambal ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word, be ready in season and out of season. Somehow, ang in season na naghambal na kung kaisa, may ara some parts sa scriptures nga interesting. And out of season, mayroon man kung kaisa nga ginadiscuss sa magtutudlo nga ang estudyante katulugon. But somehow, ang iniakon nga tandugon nga topic, it's very, very interesting because I believe majority of us did not, or even kung balikan, wala sang chance nga makita ini siya. It's my prayer that somehow you will contain your attention, your focus, tanaw ka mo sa slides, and then if in case may ara sa mga questions, namin gina siya kung ma-raise nyo while nagahimutas ang aton nga slides para nga mahatagan pagid naton sa pag-usisa ang aton nga makita nga mga lessons. But then again, aton gid intindihon. Supposedly, ang ikaduha nga doktrina, pagkatapos nga gintunan nga ang kaluwasan hindi madula, amo ni nga doktrina. Doktrina sang angelic conflict. Hindi gid gusto ang Yawa nga maintindihan naton ang iyang mga schemes. Because in 2 Corinthians chapter 2 verse 11, for us who understood, tanawan nyo bala, kung naintindihan naton, hindi na siling bang ma-outwit ta ni Satan. You go to 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Damo siya sa mga schemes. Pero ang wala nagtuon, are you there? Siling sa akon sa ESV Bible, so that we would not be outwitted by Satan. Kabalo ka mo ano makapirdi sa hunang-huna ni Satan? Sige daw, that's the Word of God. When we understand the Word of God, amo lang niya makapirdi sa iyang hunang-huna, kay kung masiling ka, pinaka-bright sa tanan ng mga angels, siya ang pinaka. Makita nato na dira. Pinaka-gwapo, siya ang pinaka. Amo na nga sa iya nga pagka-pinaka, kita niya kay Jesus Christ, may labaw pa sa iya, siling niya gito, gusto ko mahimo, pareha sa iya. But we thank the Lord because in our constant study, nagatuon ta sa pulong sang Ginoo, siling ni Pablo, we will never be outwitted by Satan. You know why? Because of the abundance of the word na gin-inculcate na naton sa aton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. So that we will not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs. Amo na siya, allow me sa pagpadagan sang aton nga lesson, allow me to get excerpts from scriptures, hindi akong opinion. Abantayan natin na hindi akong opinion, tanawon naton sa pulong sang Ginoo so that objectively mahatagan naton sang husay ang aton nga lesson sa siling aga. Ready na ba ang tanan? Kapapray kita anay. Pangayon naton ang kaalam na galing sa Ginoo. Once again, Father God, wow, makahambal gid ko, wow. Tungod sang imo nga grasya, sang imo nga faithfulness, sang imo nga kaluoy, gin-arrange mo ang tanan tungod kay nagasimba kami sang Ginoo nga nagahatag sang appointments. May ara sa diri sa amon subong supposedly ara sa gwa kay may ara sa mga dapat habulon nga mga schedules. But since we always respect the Word of God more than anything else, amon gid girespeto sa amon na timeline that we need to sit down and study the Word kay ang hambal ni Pablo so that we won't be outwitted by Satan together with his fallen angels. It's actually actively working right now. Pero salamat gid tungod kay sa pag-usisa namon sini, mahatagan gid namon sa pagpahamtang ang amon nga hunahuna. Kay hindi anay kami mag-iisip sa mga butang nga ara dito sa gwa. Perhaps may ara sa mga butang ginbili namon sa amon nga respective homes. But it's my prayer, Father, and I would wanted to remind them, this is not the time to think of all those things.
Because this is the time that we need to sit down and study. Again, resonating factor gid ang ginhambal ni Pablo kay Timothy before sa ginutdan sang ulo. Timothy, study. Spudazo ang gingamit nga term, and that's actually an imperative command. So study to show thyself approved sa Ginoo, and the word there, approved, that's dokimos, meaning pleasing to God. A workman that will never be ashamed. We rightly divide the scriptures, and that's what we will be doing right now. Interestingly, tun-an namon ang case ni Satan together with his fallen angels. Balik namon sa ibang tanan, pagpasalamat, pagpasidungog in Christ's name. Amen. So what is the order of creation? Masami abi kung wala naton gintun-an kag naggano lang kita sa aton nga pagtukaw sang pagtuon sining order of creation, pwede nga hasta lang kita sa Genesis. Pero I will be showing verses to you nga before galing create ang amuni, may ara na siya gin-create nga una. So, this is actually the order. Tanawon nyo anay. Una, universe. In the beginning, God created the heavens. That's the universe. And then, hindi mo na isunod ang earth. Kaya may ara kita sa account na tanawon. Before niya gin-create ang earth, may ara actually sa mga spectators. Kaya mga spectators sa panahon na ginbutan na sang Ginoo ang pundasyon sang kalibutan, may ara sa mga na-amaze. Sino ang mga na-amaze? Angels. Apil dito ang account ni Lucifer, ni Michael, ni Gabriel. Okay? And then earth, plant and animal kingdoms, ginulahin niya butang ang tao. Kaya nga man, may ara sang i-resolve. Presently, nag-istoryahanay kita diri karon, but may will always understand nga may ara sang Supreme Court dito sa heavenly justice. And Satan, gintanaw naton to kahapon, day and night. Kung diri sa Pilipinas, gatulog kita kay gabi, pero dito si Satan, ara mo siya dito. Kaya gina-accuse niya ang aton nga account. Nami lang, kay nga aton nga Ginoo, si Jesus Christ, among aton nga abogado. So every time na gina-throw in niyang iyang accusation sa tubangan sang throne room, sang Supreme Court, Jesus Christ's answer is, I have paid it all. Bayaran ko na tanan. Ginpatihan niya, ang grasya, ginhatag ko sa iya. Alright? But we will always never, we'll never forget nga kaina sa atong nga lesson, kung ang believer nagasigi pa kasala, may ara sang judgment of the believer's works. Wala to na mention kaina nga may ara sang warning, intensified warning. Actually, self-induced misery. Kung believer na siya, kag ginpatikan siya sang balaan nga espiritu, kag sa tanang buhay niya, nagasigi siya pasaway, ginagrieve niya always ang Holy Spirit, may ara sang number 1 nga himuon ng Ginoo, self-induced misery. Pag nakita mo nga may ginahimo ka, nagbaton ka sa mensahe nga si Kristo napatay, gilubong na banhaw, tapos somehow, para ma-discern nyo ba, kung nagkakabudlay ang imo nga kinabuhi, nga it is as if ginatakluban ka sang langit kag duta, it means to say you are suffering by way of misery. Miserable ang imong kinabuhi. Kaya hambal sang pulong sa Ginoo, the joy of the Lord is my strength, regardless ng situation. Pero kung hindi na sa joy, it means to say, gapanuktok na si Jesus Christ. Balik. Pag hindi, warning, discipline. Tagaan ka niya na sakit. Sa umpisa, hindi ka katulog. Hasta nga nahimo ng insomnia. Hasta nga nahimo na siyang anemia. Hasta nga nahimo siyang leukemia. Kaya nga man, pasulod na ikatatlo, intensified warning. Pag hindi gihapon ka magbalik, kay kasimple man lang tani isang pagbalik sa iyang presensya, you just execute 1 John 1:9. Isugid tanan nga mga worries, isugid tanan sa iya ang tanan mo nga kasako, nga mo nang abundance sa imong nahuna, nahimo ka na nga biktima sa imong nga situation, hindi ka nakaget out, na trap ka na. Nga ang handom gid tani sang Ginoo, because our God whom we serve is a God of relationship. He wanted to have that intimate fellowship with God. Do ka subo bala una-unaon nga si Jesus Christ namuhi atong time nga siya sa cross. That's the only time nga nag-out of fellowship siya, Father and the Spirit. You know why? Because from eternity past to eternity future, the only time nga namuhi siya atong 3 hours. Kaya nga man, nagnaogid siya kay para kwaon si Clark. May lang gid kay nag-respond ko. The same also with you. Pag-respond, boom! Balik ka sa fellowship. That's why, kung ang believer nagasigi pasaway, may ara sa ginahambal nga,
fourth cycle of discipline, and that is sin unto death. Pero nami lang kay assurance ang iyang salvation, kadto gid siya sa presensya sa Ginoo kay nabuhi ang human spirit. So balik, universe, angels, earth, plant and animal kingdoms, and then man. Aton siya nga ipahingkod sa pulong sa Ginoo. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens. And then isulod ta ang angels. Kag before ta magpadayon, tanawon ta nga naghambal ka, Brad Clark, Pastor Clark nga isunod ang angels. It's because by way of investigation, nakita nato ni siya na verse. You go to Job. O ipakita ko man siya gihapon. Job chapter 38, verse 1 and following verses. So tanaw nato ang accounts ng angels. So in the beginning, God created the heavens and then the angels before ang earth. Isa ini sa kaokasyon nga ginpatindog sang Ginoo si Job kay daw sundalo kag ginpamangkot sa sang Ginoo sabta ko. So in Job chapter 38 verse 1 siling sang Ginoo, then the Lord, this is again Jesus Christ, because the word there from the Hebrew word is Jehovah, and Jehovah means Jehovah, mahimok nga tawo. Okay? So this is Lord here, capital L-O-R-D, that's will become existent. Amo tong gitanaw naton sa Enoch kahapon. May kung madumduman nyo. Okay? So then the Lord, this is Jesus Christ, answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkens counsel by words without information? Siling naton kahapon. Knowledge is power. Right. So wala ka sang information. Next verse. Dress for action like a man, and I will question you, and you make it known to me. Sunod nga pamangkot ni Jesus Christ sa iya sa verse 4. Where were you when I laid the foundation of the earth? Suryahay ko. Then siling niya, tell me if you have understanding. Verse 5. Who determined its measurements? Ang latid. Longitude, latitude. Surya sa akon. Kung kabalo ka. Sunod. Surely you know, or who stretched the line upon it, on what were its bases sunk, or who laid its cornerstone. And cornerstone is Jesus Christ. He holds history. Kung ano man ang nagkatabo dito sa buong sa Middle East, hindi kita mag-bother. You know why? Ang ginasimba natin na Ginoo, the Lord Jesus Christ, who is our Lord and Savior, is the cornerstone. Nagkakabala ka mga Kristohanon subong. Mahal lang krudo. Kaya nagmahal ang krudo, pati bugas, mahal. But Jesus Christ whom we serve is the cornerstone. Ang muna hambal niya, cast your cares. Kung naman atong mga worries, cast our cares. Challenge kina sa aton. We have the freedom to do it or not to do it. Basta ako, resolve ako may ara man sa mga concerns sa sining pag sinalay nato ni babaw sining duta, resolve ako naghambal ang Ginoo. Sa akon kag sa aton tanan. We just cast our cares to Him. For He cares for us. Again, because He is the cornerstone. And then, here's the interesting part. You see that? Sige daw, kamo daw basa. Ready, go. Bene Elohim sa Hebrew. Meaning, sung together and all the sons of God shouted for joy. Meaning, appeal sa account si Satan. Before, himo pa siya anay Lucifer. Pag siling nga, amo niya ang matabo. Okay. Pagbutang sa earth, isa siya sa mga naghambal. Wow! Pagkanindot ko sa iyong creation. Wow! Kaka-amaze ang account sa mga angels. Daw pa rin sang New Year, nag-celebrate pa kamo diri sang New Year nga may ara sa mga fireworks. Sa Davao, abi, ginabawal. Ang ginay mo, kaldero na lang, tuktok kaldero. May lang ka nag-celebrate kami sa namon nga New Year's Eve sa Jensan. So it's the same thing. Nalipay gid ang mga angels sa panahon nga nakita nila ang creation sa Ginoo. That's why, in Genesis chapter 1 verse 1, universe ang naging gagid muna, create sa Ginoo. In the beginning, God created the heavens. And that's universe.
Number 2, the angels. Resolve? Basta may pamangkot. Basta gitanaw naton to, gid-resolve naton nga before gin-create ang earth, may ara na account sa mga angels. Alright? You just highlight the verses para nga may ara kamo sang balikan kay hindi ako na siya opinion na siya nga nagahalin sa pulong sa Ginoo. The angels and of course the earth. Now, okay, isa-isaw na lang natin. The universe, balik ko natin siya, angels, earth, plants and animal kingdom, and man. Pwede ba natin na mag-forward? Para nga daw dugo. Pwede ba natin i-forward? Ang saksakanan na bipang? Okay lang? Okay, sige, makita nyo lang sa likod. Pero, alright, so, positive angels. Michael, si Gabriel, Seraphim, these are groups of angels. And then cherubim, kung kamang pamangkuton, anong nga group na belong si Satan? Tapos hindi nga mga angels. Cherubim. He's the guardian. Okay, he's the guardian cherub. Interestingly, dito sa book ni Enoch, may ara pa sang mga names sa ginhinganlan niya dito. Pero tungod kay, wala pa man sa aton, gid nga kamot, kulang pa ang time na mag-investigate kita. Sige lang, we'll just leave it as that. No? So, may mga positive angels. Next, also, paglagan sang panahon, may araman sang naghambal nga nahimo negative angels. Of course, wala sang iban kung hindi ang ginabalatan natin subong sa aton nga pagtuon. Number 1, si Lucifer. Lucifer siya before, ano na siya subong? And the devil also. So, Satan and the devil. The rulers, these are actually the arkas. The rulers, these are the 5-star generals of Satan. Kag ang iban sina may ginkulong sa abyss. Sa subong, tanawon natin na siyang account. No? Kaya kung hindi natin siya pagtunan, it is as if kabasa lang kita sa atong Bible, wala natin hindi ko ano ang context. Pero kung makita natin nga aging kulong sa sinang lugar, na hindi sa abyss, sa Euphrates. Okay? Ma-realize natin nga may ara sang real story nga asubong ang Euphrates nga kahubas. Okay, because in the 7-year tribulation, may buhian ng mga mangtas ng mga angels, parts ng 5-star generals ni Satan. Amo to sila ang mga angels na may ara sang katakos na magpatay sang tao in the future. Ginkulong sila since the beginning of time sa pag-create na sang Ginoo sa kay Adam kag Eve. Makita nato na siya later. Right? The rulers. What about the authorities? Authorities actually the exousias. These are fallen angels who are working at the command center. So nagagather sang data. Now we have to realize, you go to Ephesians chapter 2, verse 2. Ephesians chapter 2. Verse 2. Alright, just follow me silently. In which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, and that's the frequency. The spirit that is now at work in the sons of disobedience. So kung may ara sang ilang leader na nag-work sa frequency, may ara sa mga exousias, the rulers, working at the command center, anong ginahimo nila? Gagather sila sang data. Kung anong ginahimo naton, especially so kay aranay kita sa technological advancement. Anong atong ginakabisihan during the day and during the night? Kag ang ilang nga intensyon nga ang Kristohanon hindi magtubo. Kay paborito, kaya nila nga ang Kristohanon hindi magtubo. Pero kung nagatuon kita, we will never be ignorant of their designs. Of his designs. We will not be outwitted by the mind of Satan. We will encompass the mind of Satan. Anong atong gamit? The Word of God. So the exousias. Next, the world forces. The world forces are the cosmos-cratores. And who are these fallen angels? Amo ni ang mga fallen angels na nag-engage sa mga leaders sa nasod. Especially kung leaders ang nasod, lulong. Party-party. Orgies. Ginahimo
sangyawa, ginadispatch ang ining mga angels para gubon ang pagdumala sa panggobyerno. And I believe one of these fallen angels is working in our government right now. Kasi we need to pray for them. Para sa aton nga pag-ampo, somehow, sa grasya sang Ginoo, mag-send siya sang angels nga, at least man lang may mag-pensinganay dito Kaya nag-ampo ang taga-hinigaran, nag-ampo ang taga-jansan, nag-ampo ang taga-pulumulok. At ani ma-preserve ang aton nga government. So again, these Cosmos Cratores are dispatched by Satan to pursue the agenda. Ano ang agenda ni Satan? Kill, steal, and destroy. Nga i-destroy, nga ipatson. Kay ang recruitment, liwaton ko, ang recruitment sang Ginoo para nga madugang sa lawas ni Jesus Christ sa aton as Christians. Karon ko man-neutralize ikaw, pastor. Kag hindi naka-able nga makaistorya kay nalingaw ka sa kung anong activities. Hindi madugangan ang body ni Jesus. And that's tantamount to, sa akon nga pagtuon, that's tantamount to, pag nag-equivalent abi, pag nag-equate ang numbers ng body ni Jesus against sa sining mga fallen angels, magtingog ang trompeta. Kung hindi natin maintindihan nga doktrina, it is as if relax kita, complacent kita, sa lagay ko sa Ginoo every Sunday, attend ko prayer meeting, but we don't open our mouth to share the gospel. 1 Corinthians 15, 1-6, or 1-4. Ang hambal ko sa aton mga young people dito sa Jensen, siling ko sa ila, hindi naton kinanglan nga mangugat kagit para nga i-convince ang imo ka istorya. Ipilak lang ang 1 Corinthians 15, 1-6. Pabayin ang balaan ng Espiritu nga mag-convince sa iyo una-una. Kabalo man na siya magbasa. Another thing, hindi gusto sang yawa nga ang tao makabalo basa. Kabalo ba lang kamo subong, nag-graduate na lang sa K-12, hindi kabalo magbasa. Naku, ano nga reality? It's because hindi gusto sang yawa nga makapamalandong ang tao nga nakabalo magbasa. May aras ang ginapag-graduate, dapat i-level up na siya next year. Kaya kung hindi na siya mag-level up, balikan ko sang DepEd. Ma-question na ako ng authority nga mo nagatudlo sa iya. Sige, pasa na lang. But you know what? In our time, pag-pronounce lang sang pag hindi amo, kautan na mo, boom! Mutugin pang di pa radyo, pabumbo radyo ito nga mo ng teacher during the time. Kaya hindi siya gustong ang iya nga estudyante, hindi ka ba magbasa? But that's the reality. Kung tulugan nato ni nga mga pagtulunan, kadali man kitayan nga mag-rapture na. Hindi matabo ang rapture of the church kung hindi makumpleto ang body ni Jesus. Kaysa Euthesia ceremony, meaning sa sun placement ceremony, rapture, 7 years, pagnaog ni Jesus, in 1 Corinthians chapter 6 verse 3, katuloy kadali. 1 Corinthians chapter 6, verse 3. Wala pala ka mukhang balo that we are going to judge the angels? And that's actually triumbuo, the triumphant entry. Kita nyo? Kay sino ginhatag? Sa Old Testament saints or sa mga Christians? Kung kamo ang pamangkuton? Sa Christians. Ginhatag ang 1 Corinthians chapter 6, verse 3 nga pribilehiyo para lang sa mga Christians. Gani kabalo ka mo sa pag-reveal sini nga mga pagtulunan kay Pablo. Kung mabalik kita sa mga langit, tapos ara dito si King David. Kung pamangkuton siya, Haring David, gusto mo makipag-exchange kay Clark? Hindi siya magsiling nga hindi. Magsiling siya, yes, yes! Kaysa triumphant entry sa pag-judge sa sini nga mga angels sa 1 Corinthians chapter 6, verse 3, para lang isa sa aton, ginhatag. Kada isa sa aton, pagpanaog naton together with Jesus Christ, gindepict na niya sa movie sang Gladiator. Kung tanawin niyo ang movie sang Gladiator Part 2, pagkatapos kung may ara sila sa nang-evade na lugar, tapos magbalik nila dito sa Rome, nagparada sila, dala nila itong mga bihag. Kag after sa sinang parada, ang tanan itong mga bihag, putla na gulo. Amo na siya ang reflection sa sining 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Provided makumpleto anay ang lawas ni Jesus. Kada isa sa aton, body ni Jesus. So we are all
body of Jesus Christ. That's why sa paradash, si Jesus ang mag-una, and then ang sunod, mga generals, ang sunod sa body ni Jesus Christ, amo ang mga rulers, kung antong mga ranggong naabot sa mga Kristohanon. Okay? Pare sa mga rulers, sa authorities, and then sa cosmos creatores, sining world forces, and then number 5, spiritual hosts. Amo ni sila ang mga pneumatikos poineras. These are the little demons. Encanto. Ana sila. Duwende. Actually, gasala na sila subong. Kaya balo ka mo nga, numbered ng ila days. Numbered ng ila days. Nabaluan na naton, bisan pa man sa pag-istorya ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24, ginpalapitan siya sa iyang mga disciples. Istoryahin kami kung salugid matabo ang ining mga butang. Ginistorya na dahil ni Jesus Christ. Bantayan ninyo, may ara sa mga linog, may ara sa gera, may ara sa pagpakigbugno nasod sa mga nasod, kingdom against kingdom, may ara sa mga pestilences. Tanan to nga ginhambal ni Jesus Christ, may ara na check ang tick box. Pero nga wala pa naglalim is because hindi pa kompleto ang body ni Jesus. Basi kulang na lang kuko. Na-imagine na natin, kung pila kita diri kabilog, kung 50 kita kabilog, tapos kita may ara sang katapos nga mag-share sinang 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 6. Pabasa lang. Magkabuang si Satan bantay sa kada isa. Do patintero ba? Diba? Tubiganay? Tubiganay, may nagabantay. Tapos, kita tanan blakan. Magkabuang gid bantay. Ang mga watchers, gitanaw nato na siya sa Book of Enoch kahapon. Magkabuang sila bantay. That's why we need to be equipped. Maintindihan dapat nato ning angelic conflict or angelic battle. Depende sa inyo kung dawaton nyo ning doktrina, ang importante ginatanaw natin sa pulong sang Ginoo. So again, negative angels, Lucifer, rulers, authorities, world forces, spiritual hosts. Mangkot ka mo kung di na siya makita, Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Kung nakastay ka mo kahapon sa aming prayer meeting, intandog natin na siya. Ephesians chapter 6 kahapon, verse 10 to, diretso kami sa verse 18. Okay? Pero just in case, gusto niyong kuhaon ang iyang references, dira na sulat ni Pablo. Hindi naton kontra ang unod, hindi naton kontra ang tao, kaya nga man, dira halin ang recruit. Amo na gusto ni Satan, mag-broadcast siya sang seed nga magbahig-bahig ka mo. Magbahig-bahig ang evangelical church dala sa ginigaran kaya para magginamo sila. Pero ang reality, sambal giti Pablo, hindi niyo kontra ang tao. Kung gusto niya nabuhaton, iya na. Pabayaan siya. Importante kita tubo sa kaalam kagahibalo. Kaya nga, sa panahon nga magasiga ang suga, pagka may arat sang parat ang asin, we will become a threat to the enemy's camp. We have to realize and remember that we are living behind enemy lines. This world is governed by Satan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Tanong-tanay kadali. Nung sila ni Pablo, naman na ngayon di siya gusto ma-share ng gospel message, ginabulag niya tanan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. You there? Say, just follow me silently. In their case, the God of this world, that's Satan, has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel. Ano ang gospel? Death, burial, resurrection. Share lang. Pero kung nagabungkag-bungkag na gani ang sulod sa simbahan, bagay ni Satan kagayang mga demons, yes! Kato dahil itong iya, naging assign din sa hinigaran. Kato siya dito sa kay Satan. Sir, mission accomplished! Pero kita nakarealize karon, makahambal ta. Ayaw na to teach. Butiti kang dako. Naintindihan natin ang hulag sang kaalam ni Jesus Christ. That's why we will never be outwitted by Satan and his schemes. Alright? Next. So why they became negative? Na nag-negative? Una, of course, si Satan. You go to Ezekiel. Ezekiel, tanaw natin kung nga nag-negative si Lucifer. Ezekiel chapter 20, verse 11 and following verses. Tanaw lang natin sa board. Okay lang ka mga magbasa?
Para at least maano nyo ang inyong tawag na status nila, hindi ka mo katulugon. Sige daw, Ezekiel 28 verse 11, sa screen lang basahon para parehas na tanan sang rendition. Okay, ready? Start. Kita nyo ang allusion na ginhatag sa Ginoo through the prophet Ezekiel. Satan is actually full of wisdom. Amo na nga kung hindi kita magtuon sa pulong sang Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And respect or fear there is from the Greek word or Hebrew word, yira. And yira means we respect the Lord. How do we respect the Lord? Always nato ni ginabalik-balik sa atong pagtipon, halin kahapon. The highest form of worship is when we respect God by way of our study of His words. So when we get wisdom, we study the Word. And pagtuon, pamangkot, kinanglan oras, hindi. Hindi na siya pwede kantahanay lang. Kanta pangit, Come, Holy Spirit, I need you. Si Bibi. Ang kaladlawan kay kanta niya, Come, Holy Spirit, wala siya kabalong ang Holy Spirit, ga-indwell na sa iya. We are indwelt with the Holy Spirit, but sometimes may mga Christians, kaya kinakanta na siya nga so, wala kabalong nga, it's actually doctrinally unsound. Because we are indwelt with the Holy Spirit already. So wisdom, we get wisdom when we have time to sit down and study the Word. Study the Word. Monday, study the Word. Tuesday, study the Word. Wednesday, tuon. Thursday, tuon. Salamat kay Pastor kung may aral sang kasing-kasing na may handong gid sa pagtuon. Kung hindi gusto sang ibang nga magtuon, ilan na, pabayaan sila. Kaya nga man, kada isa sa aton mag-atubang kay Jesus. Klaruhon tani, hindi ko pwede mahimo nga lawyer para sa inyo. Vice versa. Hindi man kamo pwede makapangabugar sa akon. Basta ako, resolve ako, kung tagaan ko sang Ginoo sang chance. Sige lang, inhale. Exhale. That's Jesus Christ. Kung tagaan ko sang Ginoo nga magkinabuhi pa ibabaw sining duta, I will respect Him through the study of His words. Next. Verse 13. Ready? Go. The garden of God. Go. Every settings and your engravings. On the day that you were created, they were prepared. Nakita niyo ang first three words sa verse 13? Kung ikaw ang pamangkoton, sino nauna sa Eden? Si Adam or si Satan? Klaro! Ara siya dito. Ma-amaze pagid ka mo, pagtanaw natin karon sa Genesis chapter 1 verse 2. So resolve na natin. Nga ang una galing nga nag-habitate sa Eden was Lucifer. Because of this text, ginkuha si Ezekiel to be a representative as he was inspired by the Holy Spirit to jot this down. Para na sa atong nga panahon subong, ma-investigate ang pulong sang Ginoo. Nga kita nagabasa, ma-convince kita sang balaan nga Espiritu, nga muling natabo dito. Hindi ni siya kay formality, hindi ni siya kay siling religiosity. It's actually an inductive study. Salamat sa tanong word, Pastor. Inductive study of the Word. Hindi ni siya deductive. No, it's inductive study. We get the precepts from Ezekiel. We get from the precepts from Job. We get the precepts from Genesis. Moses, as he was inspired by the Holy Spirit. We get the precepts from Paul. May ara ko sang pamangkot. Nag-istoryahanay ni sila, why? Wala din sila nag-istoryahanay. Pero nga may ara sa consistency sa story. It's because sino ang author? The Holy Spirit. All scriptures is inspired by God, the Holy Spirit. Profitable for what? Doctrine or teaching. Kung kuta kami, harap kasang doctrinal intake dito, allergy na silang doctrine, kamulan.
Alam ko na yan. Yes, ante. Tama, parang ngayon lang nagdoon sa akong mind ba? Okay. Was there because siya man ang tempter. Itempt man niya tong sa ila man. But you have to realize nga nauna kita mga angels. Yeah, that's why. Yeah. Daw na-connect ko na nga, sila. Ara siya. Una gid siya. Una sila. Oh. Before ang tao. Ara. Yes, yes. Kag makita naton nga may ara sang nag-pop up sa iyang mind nga sang ara siya dito sa Eden. Beautiful siya mo. Tanaw mo iya nga uniform pagka nami. No, it is as if gasiga, Lucifer Rose. Tapos bright ka siya. Taas no kahit kanino. Kag sa mga nag-pop up sa iya mind, matanaw nato na siya liwat karon sa kay Isaiah. Ano ang iya nga hunahuna nga ginlaglag siya sa Ginoo sa bukid sang Dios. Okay? So that's yes po. Sure. Okay. Second share ko, na refer si Lucifer, Okay. upon siya pagtuga sa universe. No, wala pa. Di una na yung universe, tapos ginsunod ang angels. Kaya dito sa Job, chapter 1, nauna na ang heavens, ang ginistorya nabi sa Job, ang earth. So, gin-assume na natin isa sa pagtuon, nga ginuna ang heavens, and then the angels. Kahit sa panahon na gintukod ang earth, ara sila na ng mga spectators. Okay, ang nato niya pagkasunod in first universe. Okay. Then angel. Yes. Then, muli ang Earth, sunod earth. So, maging Yes. product. Yes. So, ang narration mo is wala din connection ang ibang angels, pero si Lucifer na sa Ezekiel. sa Garden of Eden. Yes. Diba? Yes. So that's why ang question ko na kasi I don't know. Okay. Maybe si Lucifer is one of the angels, diba? Yes. Pero aari siya nag-exist na siya sa Eden. Oh, sa Garden of Eden. Okay. So, importante nga tanawin tayo ang story. Para nga pagkadagan sang story, sa panahon na sa Eden, kag amo ni ang gin-identify sa iya, mga adjective ni nga gin-identify nga siya ang nagauyat sini, tan-awon naton ano ang nag-pop up sa iya nga mind, nga i-create sang Ginoo ang tao. So, ginaplastar anay naton. Nga ang narrative nga gin-provide sang Ginoo, we will stick to the narrative kung ano ang gin-provide sang Ginoo as the Holy Spirit inspired these people to write this down para nga sundan naton sa aton nga pagtuon. Again, we are doing inductive study. Amo na siya nga pastor, siling ko galing pagpauli ko sa Jensan kay nagabutong ako nga Book of Enoch. Kinanglan ko siya rin kung kuan kag kay base ara dito ang mga encrypted nga message, yung kinanglan siya i-decipher. Again, our task, listen to this. Our task is, we are just like Soko. We are a scene of the crime operative ba? And we have to investigate. Hindi pwedeng akahon lang natin ng isa ka witness. Hindi man pwedeng nga ang Soko makato sa dito sa courtroom. Si Juan lang iyang pamangkuton. Kami ara sang 5 kabilog nga witness. Mangkuton niya si Juan, mangkuton niya si Pedro, mangkuton niya si Josephus, mangkuton niya si Maria. And then i-collate niya ang ilang ang mga ginhatag na testimony and then i-present sa judge. Amo ni ang nadula sa Kristohanon sa buo. We forget to investigate the Word of God and allow the Holy Spirit who is in you na magtudlo sa imo. Ginagamit lang tuod ang akong nga sang Dios para somehow mapaathag ni sa atong tanan, but at the end of the day, ikaw ang mag-recollect sini sa imo nga kinabuhi. Are you going to believe this? Or palipason mo lang ini nga adlaw kag ay salamat. Natapos ang adlaw. Pero kung seryoso ka nga magtuon sini, may ara sense nga magpangabudlay kita sa paghimo sang atong buluhaton. Nga magpangabudlay kami. Nga kinahanglan ang aton nga mga utod nga ara sa Jensen, ara sa Davao, bisan hindi sila nakaupo diri, may ara sila sang gugma sa paghatag. You know why? Napatukod nato ng istorya sang angelic warfare. May ara sense ang tanan kung maintindihan niyo ni.
Bisan ako na lang, bisan ikaw na lang. Nga maglakat ka sa kabukiran, nga bisan may ara sa tunga, sa sinang kasiling ba nga, kato ka sa sinang area, wala kabalo ko ano iya na geographical somehow setting. Ara ang delikado nga somehow pag, pwede ka ambuson. Pero somehow kay nakaintindi kita na may ara sang angelic battle. Kag ang resolution is ara sa imo kag sa akon. Father, I raise my case. Basta I will be there, and the moment I will be there, klaro gid kayo sa akong hunahuna that we will be a threat. I will be a threat sa campus ng kaaway. Because I realize and understand that really, ang likod sa human history is the angelic history. And part of which ang account ni Satan. Next. So that's verse 13. Verse 14. Ready? Go! So in short, makatravel siya. Kato siya sa Eden, kato naman siya sa mountain sa Ginoo. Kaya nga man, he is a guardian cherub. Hindi man kinanglan sa Ginoo sang bantay. Pero kita na kamo sa mga picture sa Buckingham Palace pa na siya, sa UK. Na may ara dito sang sundalo nga, ang iya gid nga trabaho dito, palamuti. Nga bisan, oy, hindi ka na siya magulag. So it's like gina-assume ko nga mo nang iyang role. So he were there. Next verse. Ready? Start. That word unrighteousness is recula. And recula means chismoso. Let me illustrate. Kikita si Jesus Christ mo, di ba? Ara siya, a guardian cherub. You're in the holy mountain of God. So every time makita niyo si Jesus Christ, gusto ko na. Ginahinay na dahil siya ko. Chismis siya dahil. Kabalo ka si Jesus? Kanto siya sa isa ka-angel, sunod ka-angel. Pila ka-angel ang nag-follow sa iya. You go to Revelation, chapter 12. Please. Yan, tanay kadali ang ina. Go to Revelation, chapter 12. Verse 4. Revelation, chapter 12, verse 4. Anong siling ni John? His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. In short, amuning matabo. Kung kwaon na kita sang Ginoo pagtingog sa trumpeta, tut in a twinkling of an eye, sige daw, isa ka pagpamisok sa mata, amo na kapaspas, will soon be gone. Pag-abot natin sa mga panganod, itagbong sila tanan. Itong 1/3 of the angels nga nagalagaw pa hasta subong. And from that time on, wala na sila sang chance na makabalik dito sa presence ng Ginoo. Pero ang ginakuha naton is the number of angels. Kung may ara sang 10,000 times 10,000, pila ka billions? Or pila ka millions? So 10,000 times 10,000, mga pila na siya. Then, assume na lang naton, may ara sang 500 million angels. Inang 1/3. Ang Christian today, yun. Sila nag-cheer. Madinaukon sila. Kag kita nag-march. Amo na siyang reality. Wala na ito nakita. Because English ang atong ginatanaw. Pero kung may ara kita sang time, kag kumatanaw nato ni sa Greek, naintindihan din sa mga taga-Colosa, sa mga taga-Corinth, eh dito sila apil sa Roman Empire. Paghambang nga triumviro, wala ko sang board, pero namin kung may board, masulat na kung anong spelling. Kaya kung magpuli ka mo, ma-research yung word nga, what is triumviro? Pag-enter nyo sa Google search, ihatag na tanan sa imong information. Amuning triumviro. Amuning kakatabo dito sa parada. Kaysa malibat na lang katanaw. Dahil lang, break. Inom tubig, balik na maliwat, basa. And that's the reality. We lost the simmer or inang passion of reading the Word. Ginahin mo kami sa kiyawa sa buong entertain. Apil na ini mga bata. Entertain sa mga cartoon characters. Wala sila ganang magbasa. And that's the sad part. Anyhow,
So you were blameless in your ways from the day you were created till unrighteousness was found in you. Verse 16. Ready? Ready? Please go. Alright, that's actually future. In Matthew chapter 25 verse 41, the lake of fire was prepared for the devil and his demons. Wala dito tani intention ng Ginoo nga kwaon ang tao kaibutan dito sa lake of fire. Pero simple man lang to tani. Bro, simple lang magito tani para hindi siya magkato sa lake of fire, mabuhi ang human spirit, balik sa akong kamot. Lawas, kalag, human spirit. Hindi gusto sang yawa nga mabuhi ang aton nga human spirit. Kasi kung mabuhi ang human spirit, we can be able to communicate to the power line. And that's God. So hindi siya gusto nga mabuhi ang human spirit. Kag ang intention gid ni Satan, bulabugon niya ang tao nga hindi mapamatian ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 6. Kaya kung hindi mabuhi ang human spirit, pag mapatay ang iyang alawas, ang silinggid ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10 verse 28, mahadlok ka sa Ginoo nga may katakos magpatay sang lawas kag kalag sa impyerno. Nga wala niya ginistoryahan ng spirit. Kaya the moment nga mabuhi ang spirit, diretso gina siya. By general understanding, pag nabuhi ang human spirit, pag mapatay man yung pasaway nga lawas, judgment sa pasaway nga believer, pag napatay ang lawas, kay nabuhi ang human spirit. Mabalik ang spirit sa Ginoo nga naghatag sini, kadi niya ang kalag. Kalag, amotong nagahusisa, may ara emosyon, may pagbuot, may konsensya, may conscious awareness, amo na ang kalag. Ang human spirit, ibutang nyo lang sa context nga amo na siya ang Wi-Fi. Bisan ano ka namin mo cellphone? Bisan pa masiling ka, Apple, ano latest na versus ng Apple nga hulungyat mo. Pag wala ka sang Wi-Fi, you can never attach to the internet. It's the same thing sa spiritual life. Bisan ano pa kagwapo sang tao. Bisan ano pa ka-religyoso sang tao. Bisan ano pa kanami sang iyang barong. Kung patay na siya sa espiritu, hindi na siya kakonect sa Ginoo. So balik. So this is actually future. Okay? Amo niya ang mga prophecy gihatag kay Ezekiel nga mo na makita po kay Satan. Verse 17. Ready? Go! Okay, this is again, I cast you to the ground. This is future. Ang makakita sini sa ila, posible ang hari sang Russia, ang presidente sang China, ang presidente sang North Korea, ang mga hari nga wala nagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Makita nila sa ilang mga mata ang physical fall ni Satan. Kag ang mga tao during the time nga kung halimbawa, dito siya gitmulog sa parts ng Jerusalem, hindi naman natin makita ang bukid sa Jerusalem, pero ang video, look! Ang drag ko ng ulog! Kita nyo? Ulog! Pwede gid kaya na magamit ang cellphone sa panahon nga dito man nagkakatabo sa Middle East para i-broadcast sa tibuok kalibutan, sa bukos sa kalibutan. Anong nagkakahitabo sa pihak na lugar sang kalibutan? Okay? So, i-cast sa ground. By the way, pag siling nga your heart, again, ang heart is where? Hindi itong emosyon. The heart is here. The abundance of his thinking. So, ang abundance ang iyang heart sa iyang konsensya, sa iyang subconscious mind, sa iyang kinaiya, sentro sa iyang character, amo nang ginapunteriya sang Ginoo para isulat ni Ezekiel. Next, verse 18. Ready? Go! Of your iniquities, the righteousness of your trade, you profane. So what? I brought fire. Okay. Meaning, he will end up nothing. Bisan pa mo niya magusto, may mugin siya nga nothing. Next verse. Verse 19. All who know you among the peoples
are appalled at you. Natingala gid ang mga tao, especially itong mga tao nga wala nagtuon sa pulong sang Ginoo. Mo importante ang pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kay kita nga nakabalo, hindi na ni siya silingbang natago sa aton. Gindikod na naton ang mystery. Pero sa mga wala nagtuon, kay wala sang chance nga magpungko, mamati sa pulong sang Ginoo, matingala gid sila. Makalalisang, okay. Makalilisan ng mga panghitabo para sa ila kay wala sila nagtuon. And then siling niya to, sige daw, ang last na statement, you have church, nahadlok si Satan na magkato sa lake of fire. That's why, kapangamong siya. Gusto niya dalahigon ang mga taong subong. Sino nga mga tao? Parinting aton. Sunod, pwede aton utod. Sunod, pwede aton mga pakaisahan. Pwede aton nga mga ginikanan. Pwede aton nga mga tiyo kag tiya. Simple lang aton nga role. Ano aton role? I-present lang 1 Corinthians 15:1-6. Abay yung Holy Spirit ka mag-convince sa ila. Hindi naton trabaho ang pag-convince sa aton nga utod. Akbayan ko akong utod. Akbayan ko dahil akong Bible. Basa daw. Masagod. Basa niya. Akbayan ta ka sa ginawa. Bahala ka na ta. Ara sa imong paghimo sang desisyon. Pag hindi ka, akbayan ko nga ako nga pakaisa. Kas, basahan. Ano ginhambal sa pulong sang Ginoo? Ginbasa niya. Kag may ara sang condition dito, ang siling ni Pablo, believe. Ara sa iyo ang himuon mo. Trabaho sa Holy Spirit karon ang pag-convince sa iya una-una. Alright? Next, in Matthew chapter 24 verse 31 of 25 verse 41, kung i-relate naton ining terrified and you will cease to be forever, aton intindihon ng inang lake of fire. Pag siling ni Jesus, then He will say to those on His left, amo ni ang mga Gentiles nga wala nagbulig sa Israel. Kanami bala to sa aton nga closing prayer kagabi. God bless Israel. God bless Israel. God bless Israel. Because in Genesis chapter 12 verse 1, those who will bless you, I will bless. Those who will curse you, I will curse. Wow. And I was so inspired. Pamati lang po. Hindi na muna siya batasan dito bala. Ito pa namin. Ngayon somehow, gin-embrace natin ang pulong sang Ginoo and then apply sa ating timeline. So pagsiling dito, nahadlok siya, he is terrified. Kaya nga man, depart from me, you cursed, into the eternal fire. Prepared for whom? Devil and his angels. So, klaro ha, ang lake of fire, ang intention kita ni create ni Jesus Christ sa plano sang aton nga amay para kay Satan together with his fallen angels. So what was Satan's unrighteousness? Ready? I-connect natin liwat sa scriptures. Meron sa ginhimong unrighteousness. Tanaw natin ang Isaiah chapter 14 verse 12. Ready na ka mo? Ang kamuliwat basa. Basa. Ginpahuyang niya ang mga nasod. Kaya nga man, amo ni ang una. Oh, by the way, before natin na siya istoryahan, kabalubala ka mo nga sa setting sa aton subong, hindi na natin na ibaluan, but you know what? United Nation is a resurrection of Tower of Babel. Anong hambas ang Ginoo kay Noah? Subdue the earth. Fill the earth, subdue it. Meaning katag-katag. Ang ginhimo nila dito sa Tower of Babel, pugpong sila, patindog sila sa ilang tower. Kaya parang ibantala nila nga maayogid sila. Ano ginhimo sang Ginoo? Kung na nga may aras ang Ilonggo, may Cebuano, may Ilocano. Gin-confuse sila sa language. Ano ginhimo sa buong sa United Nations? Kung ikaw hindi ka intindi sang English, may aras ang, kita nyo sila? May aras sila sang earplug. Nga kung ako mag-istorya ko sang akon nga language, maintindihan niya sa iya nga language. Paspas kayong AI nga mag-transliterate, parang maintindihan. You know why? It's because parts ang ginahimo ni Satan. Kaya I believe, isa sa mga standing point, kung di i-launch ni Satan ang iyang account, pag nadulat na kita,
Kung kamo ang United Nation, easy na kayo sa iya, kaya nag-gather niya na ang mga leaders ng nation. Pagkuha niya dito, hindi na siya mabudlayan sa pag-gather sa mga nasod, kaya ara na ang United Nation. Umunang hambal ni Isaiah, you have weakened the nations. Kaya gusto mo sila pag-iusaon. Ang Ginoo ang iyang plano, nga ang nasod tani diretso sa Dios. Kita diretso sa Ginoo. Ang aton nga assurance sa Ginoo. Ang aton nga dependence sa Ginoo. Secondary na lang gid aton nga mga associations diri sa duta. Kaya ang gusto gid sa Ginoo, ibutang naton atong hintululok sa Ginoo, sa Dios. Okay? So he has fallen. Next, abantay niyo ang I will ha, kasi may ano na sa 5 ka I will. So starting sa verse 13, ready, go. Throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. Gusto niya nga mahimo man siya nga speaker of the house. Amo nang iyang gusto. Next, verse 14. That's number 4. I will ascend above the heights of the clouds. Before natin tapuson ang inang nga verse, i-remember natin ang inang clouds is the presence of Jesus Christ. Kadumdum kamo sa panahon nga nagwa ang mga Israelites from Egypt to the promised land. During the day, gina-cover sila sa clouds, and that's the presence of Jesus Christ. Pillar by night, that's the presence of Jesus Christ. So way back then, nakita na ni Satan nga ang dwelling place ni Jesus Christ is the clouds. Amo nang iya gusto. I will ascend above the heights of the clouds. Pamangkot, creator ba si Satan or created? Grabe no? Created being siya, pero ang iya gid gusto. Kaya nga man, ang last na phrase, anong hasiling niya? That's why, pag siling niya nga, I will make myself like the Most High. Kung si Jesus Christ may bride, si Satan may prostitute. Kung si Jesus Christ, siyang Prince of Peace, si Satan may ara siya sang agenda. Ano yung agenda? Board of Peace. Nakita niyo ang contrast? Kaya nga man, he wanted to be like the Most High. Ang iya gid gusto nga mamahimo gid siya nga susama sa Dios, and that's a very very evil thought nga ginapanggas niya sa liso, ginapanggas niya sa hunahuna sa mga Kristohanon. Ako na gud na. That's why kahapon siling ko gid sa inyo, nag-pray gid ko nga itago ko sa presensya sang Ginoo nga hindi niyo makita ako. Kung hindi makita niyo ang pulong sang Dios. Hindi niyo makita si Papa Dan nga among ang may-ari sa authority. No, ang aton nga authority is from the Word of God. Objectively, kinatanaw natin ang pulong sa Ginoo. Kaya kung maghulag na gani ang pulong sang Diyos and then we are inspired, it's not only written, it's not only spoken. Pagka mahimo na siya nga inspired, the Word of God is alive, it's powerful, it's sharper than any two-edged sword, pierces even to the dividing asunder of the soul and the spirit. Mahimo lagi na siya nga mag-pierce kung inspired kita. Amo nang aton nga motivation. Kaya kung hindi motivated sa pulong sang Ginoo, mabalik liwat sa kung ano ang ginahimo sang tao. Para nga itubay kung ano man ang programa sang tao, hindi programa sang Dios. Remember, God is in the business of completing the body of Jesus. Kag hindi ni kaya sang isa ka tao lang. Hindi kaya na mo ni ako lang. Kinahanglan kada isa sa aton magbuliganay na. Atong role, ipilaklang ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 6. Kag pabayi ang balaan nga espiritu magahulag sa kinabuhi nga nagabasa kag nagapamati sina. Kay kung mahimo na siya nga inspired, gahom na siya nga mabuhi ang human spirit. Okay? Now, despite of Satan's arrogance and pride to usurp God's authority. Abi no? Anong humble tra? Bisan patuod nga nahimo siya humble. Bisan pa nga proudful kay siya. God in His gracious dealings with His creation provided Satan and his angels a way to reconcile to God. Because again, you have to realize ang atong Ginoo ginasimba is a God of reconciliation. In fact, mas damo ang ginhatag sa iyang panahon dito. And I believe millions and millions of years. Balik. Okay? Yet Satan
and his angels never accepted the profession. Although silent ang Bible kung ano ang ginhatag dito ng mensahe sa ilang nga makabalik sila sa Ginoo. Importante may ara ginhatag nga lapat si Pablo nga scripture. We go to Hebrews chapter 2 verse 1. Ready? Sige, kamo na maliwat basa. Hebrews chapter 2 verse 1. Go. So, ang context is ginabutang kita sa picture dito sa eternity past para nga pamalandungan naton ang verse 2. Kingaman, pag-abot sa verse 2, ready, go. Our God is a God of justice. Before niya i-implement ang iyang hustisya, ginapauna niya na iyang grasya. Because grace always precedes judgment. Kag inang verse 2, naghatag sang mensahe ang Ginoo sa ila. So, kung mabalik ko dito, utang naton amo ni ang pag-start sang human history. Pag abot dito, this is the eternity past. Eternity past. Ining Hebrews chapter 1 verse 2, nagambali na siya gitagaan sila sa message of reconciliation. Lucifer, balik. Kagatong upod mga angels, balik. Balik. Alauna. Alas 2. Pag-abot alas 3, kaya wala nagbalik si Satan. Boom! Sa hustisya sang Ginoo, ginpakita sa iya, napakadto siya sa lake of fire. That's why, in Isaiah chapter 14 verse 15, you are brought down to Sheol, to the far reaches of the pit. Nagtunan natin ang word na Sheol. Sheol means, that's from the Hebrew word. Hades is Greek. Hell is, that's from the English. This is actually world of the dead. Underworld place to which people descend after death. Nami kita ni kumayara ko sang board kay ngaman na-explain ko ning 6 compartments of the belly of the earth. Pero tanawin natin siya. So, you just contain your focus. We still have 15 minutes. Tanaw natin kung pinaka-compartment ang ara sa belly sa earth. Kaya gitudlo ni tanan sa scriptures. Okay? So, number 1, paradise. Ang sulat ko sa inyo notebook. Pero wala na isang tao dira sa bungha, gikuha na siya ni Jesus Christ because in Ephesians chapter 4, nag-descend si Jesus Christ to the lower portion of the earth. Kag, he led captives going back to the heavenlies. That's Ephesians chapter 4. Pero sa panahon nga ara diri si Jesus Christ, nag-istorya siya sang reality about sang account sang rich man, kag ni Lazarus. Madumduman niyo ang story? Kag may ara sang chasm, hindi makatapok si Lazarus and vice versa. So may ara sang paradise. That's Luke chapter 16 verse 22. May ara sang great chasm. And then the place of torment. Ang tao abi, pag mapatay na siya, kag wala na buhay ang iyang human spirit, may ara sang, pares diri sa aton sa Hinigaran. Sa Hinigaran, may ara sang municipal jail. Kung gina-arrange pa ang kaso, ibutang siya na ida sa municipal jail. Pag kung convicted na gid siya, nga may ara gid siya sang sala, no? Nga siya gid ang culprit. From municipal jail, dalon siya sa provincial jail. Pagkatapos sa provincial jail, pagkagrabe gid ang grievous kaya nga sala, dalon siya sa National Bilibid Prison. So here, pinapakita sang Ginoo nga sa panahon galing nga ang taong mapatay, kay wala na buhi ang iya human spirit, pag napatay ang iya nga lawas, dakpunay siya sang angel, kag ibutang siya sa place of torment. Dito magumpisa ang iya nga pag-travel sang iya nga suffering. Suffer na siya dito sa place of torment. So that's number 3 nga compartment. Number 4, abyss. That's bottomless pit. Revelation chapter 20 verse 1. Dira ibutang si Satan. Sa 1,000 years millennial reign, dira ibutang si Satan. Number 5, Zophos. Zophos meaning Tartarus. Jude chapter 1 verse 6, 2 Peter chapter 2 verse 4,
These are the fallen angels who were thrown down to Tartarus after they have violated the rules of engagement in Genesis chapter 6. Gusto nyo tanawin Genesis chapter 6? Please go to Genesis chapter 6. Tanaw natin siya. Sundan nyo lang ko. Kaya ang story, isa mo ni. Sang panahon nga nakasala na si Adam kag si Eve, ginhatag sang Ginoo sa kay Eve, kag ara mo dito si Satan, ang prophecy nga sa sabagan sang babae magwa ang manluluwas. So nagtagan ng history kay tungod nakapalo si Satan nga magwa ang manluluwas sa DNA sang babae. Pag abot karon sa Genesis chapter 6, may ara sang plano ginhimo ang mga angels ni Satan. Of course, ginalaw ni Satan. Kabalo ko man ang ginhimo nila? Go to Genesis chapter 6. When man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them. Verse 2. The sons of God. This is actually Bene Elohim. These are the angels. Verse 2. Okay? So the angels of God saw that the daughters of man were attractive, and they took as their wives any they chose. Verse 3, Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Verse 4, Then the Nephilim were on the earth on those days. Amo ni siya nga gwa ang Greek mythology. Hercules, Poseidon, ina sila tanan. Ginbutang na sa Greek mythology because ang backdrop did actually, hindi na siya kay fiction. It's actually non-fiction. Tungod kay again, ginhatag sa aton ang narrative nga may ara sang fallen angels nga nakig-asawa, nakighilawas sa mga magwapa nga babae. Ang resulta, mga Nephilim. Interestingly, I don't know kung nag-agi siya sa inyo nga wall sa Facebook. Sino may Facebook? Kasi sometimes gaagi na siya. I-try nyo lang, like, type nyo sa inyong search, Nephilim. I will tell you, ihatag niya dayon sa imo ang algorithm kay nagtanaw ka sang Nephilim. Ang next nga mga reels, ipakita niya sa imo nga may ara sa mga archaeological digs. Sang ilang nga pag-excavate sa duta, may ara sila sa mga nakita nga ang ulo, sobra pa kadako sinang speaker. Giants. Ang ilang na tiil, basta daw, about 24 feet ang ilang height. Mga higante. Half angels, Nephilim actually are half angels, half man. Anong idea? Kaya hindi gusto magwa ni Satan nga puro ang Savior. Amo nang agit adulterate niya ang DNA sang tao. That's the reason why. Kaya hindi gid siya gusto nga luwason ang tao. Kay Savior, ang itong panagna dito kay Eve. Sa imo nga sabakan, magagawa ang Savior. So pagbutang na Savior, isip siya na yun, dapat hindi puro nga DNA ang magwa. Mixed na ang half angel kag half man niya. So balik. The Nephilim were on the earth on those days and also afterward when the sons of God came into the daughters of man and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was evil continually. And the Lord, you see the word regretted? That's not regretted. Kung tanaw natin isa sa Hebrew, it means hindi niya pwede palag. Yes po. Po? Si Satan, giniigin niya ang serpent. Pwede bang ang tao? I believe so. Balik ka dito sa story ni Satan. Spirit si Satan, right? Tingnan na indwelt niya ang snake. Kung kaya nila mag-indwelt sa snake, tao pa kaya? So the process is somehow, atong gini-consider kay narrative ini siya maginhatag ni Moses, na somehow nagkuhabit gid, nakighilawas sila sa mga tao. So pwede gid sila actually. Ha? Okay. Okay.
So, God is powerful to produce that sperm. And that sperm, hindi to siya sang infected sang sperm ni Adam. Because ang sperm natin is XY. Ang babae is XX. XYY go to. YY. Kanang mga Perfect. aberrant. That's why, pag ni Jesus Christ, perfect ang iyang composition. Wala siya sang old sin nature. Kita, ginkuha naton ang old sin nature ni Adam. Kay nag-mix gid ang egg cell sang babae kag sperm cell sang lalaki. May will always realize that God is in His power. Pwede gid kaya siya mag-create sang perfect cell para i-impregnate kay Mary. Yes. Okay? Wow, Wow. it's an amazing. So you have to realize nga ang Ginoo hindi natin makontain iya kaalam. Your thoughts are not my thoughts. Nya kay hambal ni sa Ginoo kay Isaiah nga your thoughts are not my thoughts. Hambal mo ni Satan, my thoughts. Mas kuya po akong thoughts. Copy siya mo. Makopya gid siya. Amo na kinahanglan insindihon naton ang pulong sang Ginoo so that we won't be outwitted by Satan. Insindihon naton siya. Next. So Tartarus, dirigin kulong atong mga fallen angels na nagkuhabit sa mga tao. And then, Euphrates. That's Genesis chapter 2, verse 10 to 14. Revelation chapter 9, verse 14 to 19. Naghubas ang Euphrates subong, di ba? I will tell you, may arat-ra 4 ka angels. Naging kulong. Kag mag-abot ang panahon nga, buhian na sila. Gindicare sa Revelation chapter 9. Katuwa nato na later. Kasi pag magwa sila, mangtaskay sila ng mga angels na may katako silang magpatay isang tao at that time. Sige, please. Sa din. Sa kayas ko lang ang paano ang salat na sulit sa heaven. Sa timeline. It's because may parehas. Sige, sabuton natin na siya. Intindihon natin nga ang greatest commodity nga ginhatag sa angels during the time bago ang kudeta. Gitagaan sila sang freedom. Sige. Sir, ang aton nga ginapasikat naton halin kahapon is kung ginsundan naton ang aton lesson kahapon, God created this order of creation to glorify Him. Kag wala siya nag-invent, wala siya nag-create robots. Nag-create siya sang created beings na mayroon sang freedom. So ang gusto gid sang Ginoo nga ang context ng iyang created beings, gintagaan niya sang volition para dayawon siya. Gintanaw naton tong Isaiah chapter 43 verse 7, right? Gintanaw naton ng Isaiah chapter 43 verse 21 nga ang purpose ng Ginoo sa pag-create sini hindi mahimo nga robot kundi i-exercise niya ang iyang freedom para dayawon siya. Pamangkot, na-exercise sa kinabuhi ni Satan o ay? Wala. Kaya wala nag-create si God sang robot. So in the same thing, kung ang valued commodity ginhatag sang Ginoo kay Satan, which is ang freedom, is the same commodity ang ginhatag niya sa atong subong. Ang difference ng gid kay hindi kita makatravel sa space and time by quick, kasi we are contained by space and time. Pero kabalo ka mo, Satan, together with these fallen angels, makatravel sila. Hindi sila kinahanglan magbakal sang ticket. Pero, Yes. limited lang yung geographical na. They cannot be omnipresent. They cannot be omniscient. They cannot be omnipresent. Yes. But they have the power. Pero hindi po all powerful. Ang ginawa lang may aral sa kanila sila. Tatapos sila. So I hope naka-resolve to siya. Sir, I hope naka-resolve to siya. God created these rational beings and He gave a precious commodity. And what's that commodity? Freedom. That's why one man, one woman, one planet in the middle of the angelic conflict. What is the issue? Freedom is the issue. Ani? Kung gusto tanin ng luwasong tanon, luwas kita ni tanan. Pero ang hambal dito ni Pablo, he desires to save all people. Pero kakitagaan niya sa volition. That's why bro, i-connect dito dapat, whoever believes. Wala siya naghambal,
Langit. Yes. Wala sa gambal nga, langit, perno, langit, perno, langit. Madula kitang justice sa Ginoo. That's why magpasikat naton ang storya nga ang nag-create ng Ginoo sang tao. Church, alas 12 na. Namigid. Sige, isa pa please. Ang place of Lord, meron sa akin, no? Magkaiba. Yes. Yeah. So, ang place of torment is yes. Ang impyerno, amo na siyang pakintindi natin place of torment, pero may ara sang lake of fire, nga ini sila tanan dakpon, kay butang dito sa lake of fire. That's the final phase sang creation pagkatapos ng human history. Again, man was created to resolve the accusations of Satan. Importante gid nga maintindihan sang kada isa. Matahkop kita, we'll have our lunch. Please go back alauna. Pagka-interesting sang topic, kinahanglan ni nga ma-master ninyo. Before kami magpauli sa amon man nga duog, sa amon nga place kung kami ga-stay, it is my prayer that you'll get bisan pa man tani ang soft copy, mahatag ko sa inyo. Para nga kung hindi ko ni siya matapos na, you have something to get back. Alright? Ma-pray ko na and then let's have our lunch. Salamat gidamay sa transpire namon sining aga nga mga pagtuon. Kilalahon gid namon nga initanan ginhatag mo nga appointments kag ara sa amon Ginoo pagpamati. Kag sa amon nga pagpamati sini ara sa amon ang decision. Are we going to believe this or are we going to reject this kind of teachings? Importante nga ginatanaw namon siya by way of logic, by way of siling ba na resolute ang amon nga hunahuna sini sa pag-usisa tungod kay ginpresenta as the Holy Spirit lead these people to write this down, mahimo nga magtukaw ini sa sang amon nga panghunahuna. Amon ni nami nga somehow sa teaching class may ara sang conversation para sometimes or somehow matungkad namon ang dagan sa amon nga panguto. So salamat gid liwat. Mag-aambit kami sang provision man, salamat sa pag-sanctify sang blessing. Maghahatag ini siya liwat sang nourishment sa amon nga physical na lawas. Balik namon dira sa imong tanan, pagpasalamat, pagpasidugog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Alright, church, let's go back alauna. Thank you. 1 hour break. Man is created to resolve the Angelic conflict. Thank you sa subaybay sa ating lesson this morning. So we will have our 1 hour break and then we'll come back alauna. So stand by sa next namon nga session, namon discussion. Thank you.